Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa mang sulok ng mundo. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Kaya ito'y pinapangalanan kong Kabirada Lance. Okay? Isang mainit-init na balita at ito'y tila inaabangan ng sambayan ng Pilipino na mag-anunsyo itong si Rodante Marcolita sa kanyang pagtakbo bilang isang senador. Papanorin natin ang mabuting senador na si Rodante Marcolita. Ito na. Okay. Wala na pong atrasan ito. Dahil po sa lumalakas na panawagan ng ating mga kababayan, bunsod na rin po ng mga huling kaganapan pampolitika, ay formal ko pong inihahayag ang aking pagtakbo bilang senador sa nalalapit na halalan. Wala na pong atrasan ito. Dahil po sa lumalakas na panawagan ng ating mga kababayan, bunsod na rin po ng mga huling kaganapan pampolitika, ay formal ko pong inihahayag ang aking pagtakbo bilang senador sa nalalapit na halalan. Okay. Ayun. Palakpakan natin. Palakpakan. Ako'y natutuwa na lumabas itong balita na ito, ang pag-anunsyo ni Congressman Marcolita na siya talaga ay tatakbo ngayong 2025 midterm election. Ito'y mabuting balita at magandang balita dahil mandagdagan naman ang mga senador na tatakbo na may paninindigan at hindi takot sa kung sino man, 'di ba? Kitang-kita naman natin kung anong performance nitong si Rodante Marcolita, 'di ba? Palakpakan po natin. Kailangan natin ang isang tao na ganito, matapang at hindi nagsaside ng isang hindi kumakampi sa mga may pera, hindi kumakampi dahil lamang sa naghangat ito ng budget. Napakabuti itong taong si Rodante Marcolita. Nasubaybayan ko ito at marami akong natutunan dito sa kanyang mga speech at sa kanyang mga argumento, sa kanyang mga pananalita. Kailangan natin ito dahil para meron tayong check and balance sa gobyerno, no. Palakpakan. Hindi kagaya ng iba dyan na mga kongresista na humahalik sa puwit ni Tambalolong. Yung malaking buhaya, lulong, pagsama-sama natin si Tambalolong na. Kailangan natin ng isang senador na ganito na hindi papayag kung nasa mali. Palakpakan natin, palakpakan. Kasi mga kaibigan, kapag tuluyan na talagang masasakop ng mga kasamaang kampon nitong administrasyong ito, ang Senado, ay nako. Finish na, finish. Wala na. Matutuloy na talaga ang binabalak nilang gagalawin nila yung konstitusyon, yung tinatawag nilang tsa-tsa. Nako. Para gawin na Prime Minister ko, no, itong si Tambalolong. Tingnan nyo ngayon. Ikumpara nyo si BP Sara at si Tambalolong. Si Tambalolong ay isang speaker lamang, isang congressman at binoto lamang ng kanyang mga constituent doon sa Leyte, 'di ba? Pero nako, namimigay ng maraming pera. Namimigay ng iwan ko kung sarili ba niyang pera. Kung ganoon pala kadami ang pera niya, bakit hindi niya tinulungan yung Yolanda noon? Nung nabiktima sila ng bagyo. Ibig sabihin, hindi kanya pera yon.
yung pinagmudmud ngayon sa mga tao na tag 5,000, may bigas pa na tag 5 kilos. Hindi sa kanyang pera yun. Kasi kung sa kanya, nakot, ubos ang kanyang kayamanan. Kaya hindi mahirap sa kanya na ibigay ang mga ayuda-ayuda ko, no? Dahil hindi niya pera yan. Pera natin yan. Naku, niloloko lang tayo. Kawawa tayo. Kaya kailangan natin ng ganitong senador dyan sa Senado. Tulungan natin ito na manalo para mayroon ng check and balance at madagdagan na naman ang number natin dyan sa Senado na mabubuting tao, di ba? Hindi nyo ba napansin kung anong ginagawa ko dito sa aking sarili? Alam nyo kasi mga ito. Yung maliit pa ako, sa kabataan ko, yung batang 80s, 90s kasi ako eh. May cartoons no na palabas sa ABS-CBN na ang title nito ay Peter Pan. At meron ang karakter doon ay si Peter Pan, si Tinkerbell or si Captain Hook. Paborito ko yung mga karakter na yon at paborito ko yung palabas na yon. Kasi tayo mga batang 90s mahilig sa King Koy. Sa Bisaya pa King Koy. Kaya ngayon para na rin akong King Koy. Gusto kong ganyan si Peter Pan kaso hindi ako makalipad eh. So dito na lang ako kay Captain Hook. Ito pang papanoorin natin ng isang video ni Marcolita. Wala na daw talaga itong atrasan at mabuti naman kung ganon na wala ng atrasan. Kasi kailangan natin ng ganitong klaseng senador. Hindi natin kailangan ng senador na yung pasikat, yung umiwi. Yung may sariling utak ang isingi. Di ba? Hindi natin kailangan yon. Wala yung magagawa sa Senado kung hindi magkakalat lang dyan doon. Sige, papanoorin na natin itong isa pang video. Okay. Basa pa po kami. Kaunti na lang mga oras. Ako talaga naman bumabaha po mga reaksyon eh. Sa Facebook, po para sa kabubuti ng bayan, Evelyn Pabiliar. Yes for Senator Derek Castro. Yes po kami, 10 ng pamilya ko, Enrich Com. Yes, kailangan po ng tapat at tunay na matinong mambabata sa Senado. Sunny John Randolph Chua. Po, iboboto ko si Kong Marcoleta, may tapang at malasakit, Mar Capablanca. My family will be supporting our idol Representative Rodante Marcolita. O diba, napakaraming sumusuporta. Maraming nananawagan ng pagtakbo nitong si Rodante Marcolita. Sa aking palagay, mananalo talaga ito. Lalong-lalo na ito ang representante din ng mga Iglesia ni Cristo. Kampante ako na mananalo talaga. At ako'y masaya na ngayon nang nalaman ko na siya ay tatakbo. Sana naman mga kababayan kong Pilipino ay suportahan natin. Hindi ko man siya kilala kasi simpleng tao rin naman ako dito sa bundok ng Davao. At ako'y nakikibalita din. Ako'y taong YouTube, laging nanonood at naisipan ko nga sumali dito sa pagbablog dahil sa mga balitang hindi na maganda, lalong-lalo na iniipit na yung mga Duterte na wala naman ginagawang mali kung hindi tumutulong at naging tapat sa kanilang mga serbisyo at kitang-kita naman ng mga kababayan natin. Hindi naman lahat na kasi mayroong binabayaran ngayon ng mga troll. Malilito ka talaga kasi kung may mag-comment diyan sa comment section. Sinisiraan ng mga Duterte. Pag tingnan mo naman yung mga accounts nila, walang tao.
Mga literal lang yung ang nakalagay sa mga profile nila. At nako, lumanog tuloy itong aking boses ng dumaan itong motor. Sinsyahan nyo na kasi pobre lang tayo. Hindi maganda ang kamera, hindi rin maganda ang pero okay naman ang pagkagawa ko nitong aking video. Kaso lang sa camera hindi pa natin afford at wala pa naman tayong maliit naman tayo na YouTuber kasi maliit din ang ating subscriber. Sana naman may maawa. Mag-subscribe naman kayo at kung nagustuhan niyo ang aking video, paki-like na lang at paki-share, paki-comment, paki-hit ng bell button para naman makakita kayo ng mga susunod ko pang gagawing video. Para hindi tayo magkahiwalay hangtod sa dulo. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggang sa 2028 na at tutulungan talaga natin itong mga Duterte dahil wala na silang inaasahang iba. Wala nang mga malalaking tao na kanilang makatulong sa kanila kung hindi tayong mga maliliit na lang ang magtampo-tampo sa ating mga galing, sa ating mga talent or what, para matulungan sila na hindi naman mabagsak ang kanilang hindi naman sila bumagsak. At sisikapin natin na hanggang sa maluklok si Vice President Sara Duterte ay nandito pa rin tayo. Tutulungan natin ang ibang mga vlogger na tumutulong din sa kanila. At ito nga si Rodante Marcolita, kasi malayo pa naman yung 2028. Ito munang mga taong aasahan nating hindi bias or nasa panig lang ng katotohanan, di ba? Sila si Bongo, sila si Senator Bato, ay huwag natin kalimutan. Sino pa ba? Huwag tayong bubuto sa mga kilala nating walang lalong-lalo na si Ate Aimee na ko. Huwag na. Sana kung tatakbo si Roque, ipapanalo natin. Di ba? Mas mabuti na nga kung tatakbo si Bantag. Patakbohin natin sino yung nasa malayo na hindi pa nakauwi na nadakip. Si Tibis. Para naman alam nyo mga kaibigan, nako. Ito'y naglalaro sa isip ko. Ano kung kasusunod na panahon hindi na presidente si Bongbong, si Vice President Sara Duterte na ang presidente. Tapos ang Vice President ay si sabihin na si Pulong. Si Baste. Ano kaya mangyari, no? Tapos ang kanyang Senate President si Pulong. No? Napaka peaceful talaga ng Pilipinas kung mangyari 'yon. Tapos sino bang ating gawing mga ang speaker si Kibuloy. Hindi si Kong Marcolita. Hindi sino ba mas maganda? Speaker natin gawin natin si Bato. Ang cabinet member ang DILG, ang gusto kong ilagay sa DILG si Bantag. Yon. Ubos lahat ng adik. Paano kaya mangyari sa Pilipinas
Tapos, si Roque, ang ating Justice Secretary. At para ang habulin niya, yung nasa kapangyarihan ngayon, sila na naman ang habulin. Di ba? Since na si Bantag ang DLG, habulin niya itong mga adik ngayon. At itong si Bini Abante, igagaya din natin kay Kibuloy. Ika nga Rikuning. Sa Bisaya pa, walay sukod sa balos ba? Walang measurement ng paghihiganti. Hindi ba si Bini Abante mayroong relihiyon din yan? Ito, atin lang ito ha. Nasa isip lang naman natin ito eh. Gusto kong maglaro sa isipan ko eh. Tapos itong si Bini Abante mayroong relihiyon din ito pareha kagaya kay Kibuloy. Imbestigahan din natin si Bini Abante, baka may makita tayong mga kalokohan na ginagawa. Tapos kapag meron, nako, magtatago niyan. Tapos yung simbahan niya, padalhan din natin ng 3,000 pulis. Tapos hukay-hukayin din natin kung saan kasi may bunker din siya. Maghuhukay din ang mga pulis kung saan-saan. Ano kaya yon? Okay kaya yon? Ika nga, ipakita din natin sa kanila kung anong ginagawa nila ba. Di ba? Tapos, padalhan natin ng maraming drone. Baka yung ginagawa, kagaya na ginagawa nila kay Kibuloy. At ito naman si Bongbong, bibirahan talaga natin ng mga hahabulin din para lumayas dito sa bansa. Ang kaso niya, yung pagpupulburon. Itong si Martin naman, hahabulin natin dahil napakalaking pera ang nawawala sa bayan at naimbestigahan na, kunyari lang ito ha, naimbestigahan natin na ng gobyerno ni Sara na napakalaking korupsyon ang nagawa. Ano kaya, no? Na magkabaliktaran ang panahon. Diba? Tapos ang mga congressman sa panahon na yan, nandito na naman kan Sara. Yan si Sandro Marcos na naman ang inibigyan ng, iipitin na naman niya ng budget niya. Tanungin naman siya ng tungkol sa confidential funds. Diba? Tatanungin tapos may kagaya na naman kay Durante Marcolita na nandun sa side ni, kailangan natin ang tradisyon na hindi na tanungin yan si Sandro Marcos. Let's terminate this interpellation for the budget of Sandro Marcos. Hindi rin papayag yung mga congressman na nandito kay Sara. Hindi. Marami din na kailangan naming tanungin ng si Sandro Marcos kasi ito'y trabaho namin. Trabaho namin kasi kinatawan kami ng mga tao. Di ba? Paano kung yan din ang gagawin ni Sara Duterte sa kabilang partido diyan kay Marcos? Hindi ba? Hindi posibleng mangyari yan. Ang kaso, si VP Sara hindi ganon. Hindi mapaghigantihan si Inday Sara. Not unless kung may talagang may nagagawa talaga kayong kasalanan ngayon
ngayong panahon na ito. At hahabulin talaga kayo ni Sara, pero sa tama na paghahabol. Kung wala kayong kasalanan ngayon at napakamalinis ng inyong pagkagawa, wala kang ebidensya na walang makuhang ebidensya si Sara, di wala kayong ikakatakot. Pero sa panahon ngayon, kahit walang kasalanan itong mga kakampinis ng mga Duterte, ay hinahabol ninyo at ginagawaan ninyo ng kasalanan. Yan ang pinakamasaklap at talagang walang hiyaan na ngayon eh. Kahit klarong-klaro na walang kasalanan niya si Roque, pinapabricate nyo talaga ang mga kasalanan ng mga taong nasa panig ni Duterte. Ay, sorry. Nalayo na tayo sa ating topic. Tuloy natin itong kay kunti na naman itong kay Kong Rodante Marcolita. Boleta for Senator. Sit, go, 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 Reynaldo Duran. Sa YouTube naman, dahil may panindigan, tapat at matapang, Catherine Lu Alvio. Yes na yes kami dito sa South Korea. Go, Senator Dante, Joe Paul. A big yes, number 1, hopya ng bayan. Yung Marcoleta sa Senado, Celso Banawan. Yes na yes, mula dito sa Kingdom of Saudi Arabia, Jerry Sapra. Kailangan ng senador na may paninindigan. Gig Yes. DT. Yes po, ikaw Kong ang hanap namin, May Fernandez. Yes na yes po, Grace TV. Ano ha? Kong, alang-alang sa mga ano ba talaga plano nyo? Simula Baka po naman bukas. kasi tanong kami ng tanong eh. Oo. Hindi noon pala. Simula wala po pala kami asal- bukas hanggang 8 ay Filing start na eh. ng filing of candidacy. Siguro po, ano ba ang nakikinig ang ating mga kabayan? Eh, sa dami ng nagsasalita na yan na Opo. sumasang-ayon sila sa gusto nating gawin, ano? Oho. Makaka-atras ka pa ba dyan? Aba. Di ba? Oho. Anong ibig sabihin So ko? ito po, Vox Populi po ito ko. Kaya nga, Vox atras ka. Populi. Tao na nagsasabi sa'yo, atrasan mo yung tao, hindi ganun. Oho. Kailangan kung ano yung gusto nila. Oh. Basta sa ikabubuti, sundan natin ang kanilang kagustuhan. Ayan. So ang tanong ko ngayon ko, kailan ho kayo maghahain ng inyong certificate of candidacy? Kailan ba ang gusto mo? Simula bukas, October 1. Ako Ang sa last tingin ko day, yung October 8. 8 na kayo tong. Kong. 8. Para maganda po 8 no. 8. Oho. Palagay ko nga doon sa pinakahuling araw dyan para Yan. lahat ng mga dapat na gawin tungkol sa isang mabuting pagpapasya ay nandun na, di ba? Oho. Walang maiiwan, walang makakaligtaan. Oho. Tama-tama yun. Gising mo, bawal antukin, dapat hatawang gising. That's what you get with a bottle of Sting. Hataw sa Sting.